Greetings everyone. I hope and I believe na everyone and everybody is fine and well provided for by our Lord Jesus Christ. And I claim and believe and I receive na tayo pong lahat ay malusog at masigla habang pinapanood po natin ang video na ito. Ano po, maiksi lang po ito, so I advise you to finish this video para magkaroon po tayo ng hope, ano po, at pananampalataya natin ay ma-build up ng Word of God. Sapagkat sabi po ng Word, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. When we hear the Word of God, when we listen to the Word of God, tayo po ay nagkakaroon ng pag-asa at pananampalataya sa ating puso't isipan. Amen? Today, let's study the book of Exodus. We will open our Bible, and po sa harap ko ang Bible, sa book of Exodus, chapter 16, ano po, okay? Chapter 16. At babasahin ko po and then we will discuss, okay? Exodus chapter 16, starting verse 1. The whole Israelite community set out from Elim and came to the desert of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the second month after they had come out of Egypt. In the desert, the whole community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, if only we had died by the Lord's hand in Egypt, there we sat around pots of meat and ate all the food we wanted. But you have brought us into this desert to starve this entire assembly to death. So nakita po natin na after they came out of Egypt from slavery, dadalhin po sila doon sa promised land. Ano po, it was commanded by the Lord to Moses. After traveling a short distance lang po, sila po ay started to complain na ano po, and they want to go back to Egypt. Wala na silang babalikan sa Egypt. Ano po, kung meron silang common sense, dahil because of the 10 plagues, sinira po ng Panginoon ang lahat ng vegetation and everything. Ano po, wala na po silang babalikan. Egypt was totally devastated at the time. And kaya lang po, minsan naging nature po ng tao ang bigla na lang or naging complainer po, ano, which is not right, at hindi po yan maganda sa harap ng Panginoon. Makikita po natin dito sa book of Exodus ang provision ng Panginoon. Ano po? When they ran out of food, ang ginawa po ng Panginoon, siya po ay nagpaulan po ng mana. Ano po? Ito po ay mga angels food, at ibig po sabihin, ito po yung kinakain po nila pang araw-araw. At ito po ay nagre-represent ng bread or rice or anything na kinakain natin daily. Ano po itong daily manna na pinoprovide po ng Panginoon from heaven. You see the miracle? Every day, they will come out of their tent and they will gather manna and then they will have something to eat for the whole day. Ano po? And then later on, nag-complain po muli sila sa Panginoon at sabi nila, puro na lang manna. We are so tired of this food. Ano po? And then they complain to Moses again and keep on complaining. They stress Moses. Now, Moses complained to the Lord. No, not really complained. Sumbong po sa Panginoon si Moses. And at that evening, sabi po sa verse 13, that evening quail came and covered the camp. And in the morning, there was a layer of dew around the camp. When the dew was gone, thin flakes like frost on the ground appeared on the desert floor. When the Israelites saw it, they said to each other, what is it? For they did not know what it was. Moses said to them, it is the bread the Lord has given you to eat. So nag-provide po ang Panginoon ng meat, nag-provide din po ng bread from heaven, praise God. Kaya kung tayo po ay patuloy na mananampalataya sa ating Panginoon, we'll just continue to believe God and claim and believe and receive and praise the Lord and thank God in every situation. Hindi po tayo magkukulang, hindi po tayo magugutom. Ano po, kayang-kaya po ng Panginoon na mag-provide ng anything we need, lalong-lalo na po ang mga pagkain na ating kailangan. Kayang-kaya po ng Panginoon na i-provide po yan sa ating lahat. Sa pinakita po dito sa Bible, sa book of Exodus, ang Lord ay nagpapaulan ng manna every day, every morning to satisfy them, to feed them. Ano po? And at the same time, nagpapadala po ng meat ang Panginoon. He sent quails. Ano po? At sabi po dito sa other part of the Bible na God whistled to the quails. Sumipol lang po ang Panginoon, sumipol po siya, pumito po siya. At ang lahat po ng quail sa Middle East ay nagtungo po doon sa kanilang kampo, and the stock and the height of the quail na na-stock po is 3 feet high above the ground. At when you walk, 3 days, you walk to the east, to the west, to the north, to the south, ganun po kataas
ang pile ng quail na pinadala ng Panginoon. 3 feet high. Napakarami pong quail ang pinadala ng Panginoon sa isang sipol lang po niya. Ano po, God just whistled to the quail and all the quails in the Middle East came into their camp. At napakarami po nilang provision. Sila po ay nagsawa na, sila ay nasuya na, ano po, sa quail ang kinakain po nila. Ano pang lesson dito? Ang pinapakita lang po ng Panginoon, if we will just obey Him, if we will not complain, if we will thank the Lord sa lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, kayang-kaya po tayong pakainin ng Panginoon. Ano po? Hindi po tayo dapat mag-dwell sa lahat ng mga negative things, sa lahat ng mga bagay na pinagkakaguluhan ngayon, ano po, na hindi naman talagang karapat-dapat, sapagkat pag makikita po ito ng Diyos, ngayon po, under discipline na nga po tayo ng Panginoon, we are being restrained by the Lord, we are being called to pray, we are being called to repent, to forsake all the evil things na ginagawa ng tao. Pagkatapos ganito pa ipapakita natin sa Panginoon. Ano po, kinakailangan po magmuni-muni na tayo ngayon at ipakita natin sa Diyos na tayo po ay nagsisisi sa lahat ng ating mga kasalanan. At kung anumang blessing ang natatanggap natin sa Panginoon at sa gobyerno, ito po ay dapat nating pasalamatan. Ano po, dapat nating pasalamatan. Kung tayo nakatanggap ng bigas o ng sardinas o ng corn beef or anything else, maaaring hindi man po ito sapat sa 2 o 3 araw. But praise God, meron pa rin dumating kahit papano. Amen. At ang gobyerno po natin ay talagang ginagawa po ang lahat ng paraan para tayo po ay matulungan. So I encourage na instead of complaining and criticizing the government and the officials, ipagdasal po natin sila na sila ay bigyan ng wisdom ng Panginoon kung saan pakukuha ng resources na ipapakain sa atin at bibigay sa atin. Instead na mag-complain. Dito po sa Bible, pinakita po na lahat po nang nag-complain during those 40 years na kanilang travel sa desert, sila po ay nilipol ng Panginoon. Wala pong nakarating na original generation na lumabas sa Egypt doon sa Promised Land because of their sin of complaining. Complaining, grumbling, making trouble, upon each other. Ganyan po ang nangyari. Sila po ay pinatay ng Panginoon doon sa disyerto. At sabi ng Panginoon, walang makararating, walang makapapasok ni isa sa inyo na nag-complain doon sa Promised Land. Only the second generation will enter the Promised Land. Ano po? So ito po nangyari. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga kaibigan, wherever you are, if you are listening or watching this video, the first thing we need to do is to thank God for all the blessings na meron pa tayo ngayon. Amen? And then kung may dumating pang blessing, pasalamatan muli natin ang Panginoon. At pasalamatan pa rin natin in advance ang mga darating pang biyaya at pagpapala na ibibigay sa atin ng Panginoon. If we do this, malulugod po ang Diyos sa atin. Ano po? Malulugod po ang Diyos sa atin at hindi po tayo magkukulang sa lahat na ating mga pangailangan sa ating pang-araw-araw na pagkain o kung ano man ang mga supplies sa kailangan natin. Yan po lahat ay po-provide ng Panginoon. Amen? In times of crisis, hindi po panic ang sagot dyan. Ano po? In times of crisis, ang sagot po dyan is we need to pray to God. Ano po? Tayo po ay dapat manalangin sa ating Panginoon para makita po ng Diyos ang ating pagsisisi, makita ng Diyos ang ating pagbalik sa Kanya, at makita ng Panginoon ang ating gratefulness sa lahat ng pagpapalang binibigay niya sa atin. Ano po? Bago dumating itong COVID na ito, tayo pong lahat ay may mga trabaho, sinustain po tayo ng Panginoon. Pasalamatan na ba natin ng Diyos doon sa mga nagdaang blessing? Ano po? Dapat pasalamatan po natin yan. Ano po? Sabi po ng Biblia, praise the Lord and forget not all His benefits. Purihin ang Diyos at huwag kalimutan ang lahat ng kanyang mga pagpapala na ibinigay sa atin, so that more blessings will come in today, tomorrow, next week, next month, and in the future. Ano po? Sabi po ng Bible, when we praise the Lord, the blessing will come down. When praise goes up, the blessing will come down. So let's continue to glorify the Lord and praise the Lord sa lahat ng mabubuting bagay na ginagawa niya sa atin. Nagtatrabaho na po ang ating gobyerno mula sa presidente, pababa hanggang sa mga barangay captain. They may not be perfect, maaaring may mga konting glitches, maaaring may mga konting confusion. Pero ang kailangan po natin ngayon ay unity at understanding with one another. Kung makita po ng Diyos na tayo po ay united, tayo po ay sumusuporta sa ating gobyerno through our cooperation, through our prayers, mas pagpapalain pa po tayo ng Diyos.
Mag-focus po tayo sa mga biyaya at pagpapala ng Panginoon at sa kabutihan ng Diyos. Hindi po sa kung anong mga bagay ang wala tayo. Amen po. I hope this short exhortation or short message ang galing sa Biblia ay magbigay sa atin ng liwanag ng ating pag-iisip. Ano po? At I hope na mag-repent po tayo or magsisi tayo sa ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, we are so sorry po sa aming mga hindi magagandang bagay na aming nagawa, sa aming mga pag-uugali na hindi maganda. Lord, forgive us. And the Lord will forgive us and bless us. Sabi po sa 1 John 1:9, if we confess our sins to God, God is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all our unrighteousness. So papatawarin po tayo ng Panginoon sa lahat ng mga hindi magagandang bagay na ating nagawa sapagkat napakabuti po ng Diyos. God is a good God. God is a blessing God. And God is good all the time, anytime, all the time. And God is good to everybody, even to the righteous and to the wicked. Sabi po ng Bible, God the Father is so good. Amen po. So maraming po salamat po for listening and for watching. Let's have a short prayer and let me pray for you. Ano po? Heavenly Father, I pray, O God, for all those who are watching this video, God. I release your blessings, O God. I release the blessings of Abraham. I release the peace of God. Be upon them in their hearts and in their minds in Jesus' name. Lord God in heaven, let all the watchers of this video, O God, realize your goodness. Let them see your grace, your mercy, your compassion, and your generosity and your blessing, O God, sa aming buhay, Panginoon. Lord, whatever sins we may have committed, Father God, forgive us from our sins. Forgive the sins of our people. Forgive the sins of our country, Father, and bless the Philippines, O God, in the name of Jesus. God, bless all the Filipino people. O God, I pray for all of them. Bless them, O God, and put them away from any attack of coronavirus in the name of Jesus Christ. Surround all of them, O God, with your heads of safety and protection in the name of Jesus. And I release the angels of God. I dispatch the angels of God, the ministering spirits, to protect all the Filipino people from all these coronavirus attacks in the name of Jesus. And I plead the blood of Jesus. I cover all of you with the blood of Jesus Christ. And Satan, I rebuke you. I bind you. I destroy your power. Coronavirus, I destroy your power. I bind you. I rebuke you against all the Filipino people in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ, I render you harmless and powerless in Jesus' name. In Jesus' name. Holy Spirit, Spirit of love and joy and peace, Lord, let your peace be upon the Philippines and be upon all the Filipino people. Lord, thank you for supplying us all and everything we need, O God, according to your riches and glory by Christ Jesus. We love you, Father God. We love you, Lord Jesus, and we love you, Holy Spirit. And we love one another in Jesus' mighty name. And everybody say, Amen and amen. Praise God. Hallelujah.